Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today is paano nga ba maayos ang inyong relasyon sa asawa mo? And makikita po natin ito. May concept po pala muna ito na complementarian. The view that men and women are equal in dignity, value, and worth as image bearers of God. Genesis chapter 1, verse 26 to 27. But we have these things, complementary roles in the home, church, and society. This view is rooted in the order of creation, where Adam was created first and given the responsibility of leadership, and Eve was created as a suitable helper. Genesis chapter 2 verse 18 to 24 and 1 Timothy chapter 2 verse 12 to 13. And makikita po natin ito sa Genesis chapter 2 verse 18. The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Sa Tagalog naman po, at sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. Siya'y gagawa ko ng isang katuwang na babagay sa kanya." Ngayon naman po, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, husband and wife are equally in value and dignity. So, yung mag-asawa po, parehas po sila ng katayuan sa buhay. They are equal about the value and dignity. Parehas silang mahalaga. Parehas silang anong tawag sa word na yun? Parang kataas-taas or parehas silang masters sa relasyon nila. And they both have a dignity. Kung iba tinatawag na dignidad yung sa lalaki na dapat siyang nagtatrabaho, women also have a dignity. I mean, wife also have dignity to help his husband. So ngayon naman sa second teaching, husband and wife are designed differently. So yung husband and wife po kasi binigyan sila ng Panginoon ng kanya-kanyang trabaho sa buhay, or they are designed differently sa kung anong ibibigay sa kanila ng Diyos. Dahil ang una naman na ginawa ng ating Panginoon ang lalaki, siya yung inatasan ng Panginoon upang gumawa ng mga tungkulin na pinapagawa sa kanya ng Panginoon, and di babae po is katuwang lamang ng mga lalaki. So nagkaroon po sila ng iba't ibang trabaho sa buhay. Ngayon naman po sa third teaching, husband and wife complement each other. So, binuhay po ng Panginoon ang babae upang makomplement po yung mga husband na yun about sa pagtulong. Makakatulong din po kasi sa pag-complement and some other word na mas mako-complement pa sila. Ngayon naman sa application tayo. First application, complete, not compete with your partner. So, maging kayo, kumpleto bilang isang pamilya, bilang isang mag-asawa, and hindi nyo nakikita yung isa as a kompetensya na maiinggit ka kasi yung isa parang mas mataas yung narating and ikaw wala. So, you have to be complete and not compete. So, ngayon naman po sa second application, commit to love and submit according to the Bible. So, yung pagmamahalan po ng isang mag-asawa ay dapat nakasalalay po ito sa Biblia na ibinigay sa atin ng Panginoon, and dapat po lahat ng meron silang mag-asawa is sinasubmit nila according to the Bible na ibinigay sa atin ng Panginoon. And ayun yung dapat na mas maging ayun kasi mas magiging mapagpatibay sa kanila na sinusunod nila yung buhay mag-asawa na ayon sa Biblia. So, sa third application naman, celebrate the way God designed your marriage.
So, pag kasi nabasbasan na ng Panginoon ang pagsasama ninyong mag-asawa, mas lalong titibay yung relasyon na meron kayo. And mas maganda kung magpapakasal kayo na alam ng Panginoon dahil nga binibigyan na kayo ng basbas ng Panginoon eh. So, isi-celebrate niyo the way how God celebrate your marriage. So, ngayon naman sa discussion na tayo, ask each other, what should I do to improve our marriage? So, kami po kasi, hindi pa po kami kasal. So, kung tatanungin man po siguro kami in the future sa ganito mang katanungan, siguro, mas maganda po na mas, yung kayong mag-partner is kilala yung ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbuhay sa atin. Kasi kung parehas kayong kilala ang Panginoon at parehas kayong may takot sa Diyos, mas giginhawa yung pagsasama ninyong dalawa dahil nga parehas kayong nakakarinig na salita ng Diyos. So, hindi na kayo yung magtataasan pa ng pride kung sa yung mga ganito at ganitong bagay. Dahil nga, alam nyo na yung tama at mali bilang mag-asawa. So, ngayon lamang po for today's discussion. Thank you for watching.